Maganda bang tingnan kung sakali na magiging miyembro ng Senate, mag-aama, magkakapatid? Parang sabi niyo ba, baka maging kamag-anak incorporated ng Senate. Eh, gano'n naman talagang nangyari sa Senado ngayon, di ba? What's new? What's new? Kung pwede gawin ng Villar, pwede gawin ng Cayetano, pwede gawin ng Estrada, pwede gawin ng ano pa bang pamilya dito? Cayetano, o yun. Ha? Ano na? Magtito. Kung pwedeng gawin niya ng iba, bakit hindi pwede gawin ng mga Duterte? Kasi some are saying it's, so do you think, sir, it's about time to have anti-dynasty law or hayaan ng taong bayang magdesisyon? Do you think Papas. makalusot yung anti-dynasty law? How old is the 1987 Constitution? How old? 30 plus years? It is 37 years old. And yet, until now, there is no enabling law as far as that anti-dynasty provision in the Constitution. Wala pa rin. Hindi kayo nagtatanong, why? Dahil? Because, ang gagawa ng batas na yan din ang tatamaan. Yung mga congressman at mga senador na nasa merong sariling dynasty, sila rin natatamaan. So, sino ang gagawa ng batas na yan? So malabong makakaroon tayo ng enabling law? Malabo. Sino mag-expect mo na mag-file? Ako. Kasi wala man akong dynasty. Pwede. Pag ako nag-file, makalusot kaya yung batas na yan. Let's be frank about it. Let's be practical about it. Sa House, sa lower house, sino pwede mag-file yan? Yung mga makabayan black. Kasi wala man silang dynasty, di ba? And do you think makalusot yan sa House of Representatives kapag pinahal yung anti-dynasty bill na yan? Oh, let's be realistic. Let's be practical. Kahit na siguro maglulupasay ako dyan sa plenary, maglulupasay ako dyan sa kakausap sa mga kasamahan ko na tulungan niyo ako, ipasa natin itong anti-dynasty bill. Pero ilang boto kaya makuha ko dyan? Pero personally, sir, dahil wala kang kamag-anak, personally, sana gusto mo magkaroon na tayo ng batas kontra dynasty. Ako rin, although, sa nakita ko na kasi sa nakita ko ngayon, forgive me kung kayo'y anti-dynasty. Sa nakita ko ngayon, bakit natin ipagkait sa taong bayan kung ang serbisyo ng tao na yan ay kinakailangan nila? Halimbawa, umalis si Pangulong Duterte as mayor ng Davao City. Tumakbo si Inday Sara, nanalo siya. Kasi gusto ng taong bayan talaga na siya ang magpapatakbo. Eh kung meron tayong anti-dynasty bill, hindi na siya pwedeng tumakbo. Si Inday Sara as mayor. Para iba na naman tumakbo. Then maganda yan. Malaking chance yan sa iba na pwede maging mayor ng Davao City. Pero ang tao mismo ang mag-decide. Kaya nga tayo democracy because the people will have to decide on who is going to be their leader. Eh gusto ng taong bayan na si Mayor Inday Sara ang gusto na maging mayor. So, yun, nanalo. Sa Senado. Bakit na nanalo palagi ang mga Villar? Dahil maganda ang track record. Bakit nanalo ang mga Estrada? Maganda ang track record. Bakit nananalo ang mga Cayetano palagi? Ay, puro magagaling na abogado yan. Mga magagaling yan sila. Bakit nananalo? At kung sakali, bakit pwedeng manalo ang mga Duterte? Ay, magagaling na leader yan. Nasa DNA nila yung pagka-leader na magaling na may bayag, lumalaban at hindi yan naatras sa anumang laban. That's the leaders that we need for this country. Considering sa tigas ng ulo ng Pilipino, pag leader ka na wala kang bayag, hindi ka sasantuhin dito sa Pilipinas. Kailangan may bayag ka para, it has been proven by former President Duterte. Ultimo yung tambay na nakatambay dyan sa labas ng barangay na nakahubad. Wala na naghubad, naka-t-shirt na lahat. Dahil nga, takot sila sa Pangulo. So, we need those kinds of leader. Okay, Mian. Sir, you said yung pagtakbo ng mag-aamang Duterte, para sa inyo masaya kayo, hindi na kayo Lone Ranger sa campaign. But isn't it too much, sir? Tatlo-tatlo sila. Hindi ba pwedeng mamili lang ng isa?
na mamanokin, sir? Well, para sa akin, kung hindi mo nga mapipigilan yung mga siraulo, yung may mga katok na sige file ng COC every election, yung mga nuisance candidate nga, di ba? Hindi mo pwedeng mapipigilan. Ito pa kaya mga dating congressman, dating mayor, dating presidente ng Pilipinas. Mapipigilan mo yan? So, hindi mo talaga mapipigilan yan. Hindi mo mapipigilan. Sir, Kahit sabihin mong too much, ha? Kahit sabihin mong too much. Sabihin mo too much dahil marami. 3 Duterte na senador. Sabihin mo too much. Pero ang tao pa rin ang magdedesisyon kung gusto nila. That's why we have an election para i-elect ng taong bayan kung sinong gusto nilang i-elect. Ha? but for you, sir, you don't think 3 Dutertes running in the 2025 elections, you don't think it's too much? For me, Yes. okay na rin sa akin yan. Okay na sa akin. Okay lang. Kaya sabihin lang, bakit ka naman natutumat sa Porky Duterte? Natutumat ka, yung dalawang Cayetano, hindi ka natutumat. Yung dalawang Marcos, hindi ka natutumat. Yung dalawang hindi ka natutumat. Kung dapat, kung too much, more than one, that's too much already. Kung standard natin sa too much, ha? Porky Duterte, at nagiging 3, too much na. Di ba? So, dapat hanggang 2 lang, sir. Ha? Dapat hanggang 2. Ano, Pag more than ano? 2, that's too much na. Okay din sa inyo kahit 3. Okay na ako. Oo, okay na ako. Basta magpe-perform lang sa trabaho. Okay na ako. Sir, yung mga political analysts, a lot of them are saying masyadong madrama tong pamilya Duterte, tatakbo, hindi, tatakbo, mag-withdraw, ganyan. So, pero kayo, sir, naniniwala ba kayo sa sinabi ni VP Sara na 3 Duterte sa 2025? Or you think baka may hint of joke lang din, sir, na hindi naman talaga? O seryosohin ba to, tingin nyo? Naniniwala ako. Naniniwala ako. Ha? Bakit, sir? Kasi hindi naman talaga nagjo-joke yan si Inday Sara, si BP pagdating sa mga kapatid niya. Hindi yan nagjo-joke. So, hintayin na lang natin later pagdating sa filing of candidacy kung makapag-decide sila na isa na lang ang pwedeng patakbuhin. O 2 na lang. Depende na. Hintayin na lang natin. Basta pag sinabi mong joke, I don't think it's a joke coming from her.